Greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things. Lifting up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us, God is on our side. He will make a way far above all we know, far above all we hope. He has done great things. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay patuloy na sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Glory to God. Salamat po sa Kanyang presensya. At salamat din po sa presensya ng bawat isa. Glory to God. Kung meron po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa Acts chapter 1, verse 8. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita po ng Diyos. Acts chapter 1, verse 8. Ang sabi po ay, ikitsune po, Acts chapter 1, verse 8.
Acts chapter 1, verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito. Salamat sa inyo pong kabutihan. Salamat dahil ni minsan, Panginoon, ay hindi mo po kami iniwan, hindi mo pinabayaan. Ang iyong presensya ay sumasa amin. Thank you, Lord God. Ang hiling namin, O Diyos, samahan mo po kami ngayong umaga. Dalangin namin ang iyong mga salita ay may pangaral ng tama at ayon sa inyo pong kalooban. Kumilos ka, Panginoon, sa aming mga puso at sa aming kalagitnaan. Maramdaman namin, O Diyos, ang reality, O Diyos, ng iyong presensya. Mayroong Diyos na makapangyarihan, na nagmamahal sa amin at kumakalinga sa amin. Lord, anuman ang kalagayan, O Diyos, ng iyong pong mga anak, we pray, Lord, na ikaw ang magbigay ng inspirasyon, ikaw ang magbigay ng pag-asa, Panginoon, at kami ay patuloy na magtiwala, O Diyos, kung ano ang iyong kalooban para po sa aming mga buhay. Because we believe your plan is always the best for us. We honor you, Lord. We thank you. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Ang ating pong denomination, Philippines General Council of the Assemblies of God, ay mayroon pong vision. Na tayo po dito po sa Pilipinas ay committed to plant 10,000 new churches. Ang dami, Alam po ninyo, tayo ay nasa mga 2,600 churches all over the Philippines. Pero hindi naman po lahat kagaya ng church natin. Meron pong mas maliit sa atin, pero meron namang mas malaki. At doon po sa rate na gano'n, meron tayong 2,600 na mahigit na churches. At ang target natin ay 10,000 new churches. Posible ba yun? Amen. Posible sa Diyos, sapagkat wala pong imposible sa Diyos. Ang katotohanan, ito po nabanggit ko na po, ang Assemblies of God, worldwide po, ay naglalayon na makapagtanim ng 1,000,000 iglesia. Biruin mo po yun. 1,000,000 iglesia sa buong mundo. At ito po ay parang offering natin sa ating Panginoong Jesus doon sa year 2033 na yun po ay 2,000 years nang siya po ay mag-resurrect. Hallelujah. Is it possible? Sa atin po, imposible. It is impossible, but with God's help, and since this is for Him, nothing is impossible for Him. Amen. Ang bawat iglesia ay magpapioneer po ng 2 in the next 3 years. Tapos another 3 years, 2 na naman. Ito po ay isang malaking challenge sa bawat iglesia. At hindi lamang po magpapioneer ng mga iglesia, we will be raising up workers, pastors, na magpapastor sa mga churches na magpapioneer. Naniniwala po tayo na tayo ay sasamahan at pagpapalain ng Diyos. As I have said, it is a great challenge, but nothing is impossible with God, and we are up to that challenge. Amen. Ang Diyos, nagbigay po siya ng blueprint. Ang blueprint po ay ito yung ginagamit po sa construction at dapat sundin kung ano po yung nasa blueprint. Kung paano po i-accomplish o tapusin ang isang structure
But the Lord God has given us blueprint to accomplish this mission. At ito po ay yung tayo po ay maging witness. Ano po? Ang sabi po ng salita ng Diyos ay, and you will be my witnesses. Tayo po ay maging witness ng kanyang pag-ibig. Mag-witness upang tayo po ay mag-offer ng salvation na binigay po sa atin ng Panginoon sapagkat ang sabi niya, you will be my witnesses. And for us to be used by God in this great endeavor of winning souls for Him, we must experience the Pentecost. Marahil yung iba po sa atin, ano yung Pentecost? Tataan po. What does it mean to live in Pentecost? Ang pamagat po, living in the Pentecost. Una po, mayroon pong pangako ng kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Kasi sabi niya, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Pero para tingnan po natin, makita natin, ano ba ang Pentecost? Ano po? Ang Pentecost po, ito po ay isa doon po sa major feast ng mga Hudyo. So ito po ay pista pala. Ano po? Hindi naman ito kagaya ng mga pista po natin, pero ang pista po kasing ito ay nasa Biblia. Ito inutos ng Diyos sa kanila. Ang tawag po dito, Feast of Weeks. Ang tawag po nila dito ay Shavuot. So Feast of Weeks, ito po ay 7 weeks magmula doon po sa Passover. So kung 7 weeks po yan, 7 days in a week, tapos 7 weeks, that's 49. On the 50th, yun yung Pentecost, after 7 weeks. So after 7 weeks, 49. So yung pag after niyan, yun yung 50th. Kaya nga Pentecost. 50 days after the Passover. Ito po rin ay, it is a harvest festival. So tandaan po natin ito, na this is a harvest festival. Mayroon nag-offer po sila, nagpapasalamat sila sa Diyos doon po sa masaganang harvest. Nagtitiwala sa Diyos na ang Diyos ang magpapala sa kanila. They offer yung pong first fruits of wheat. Nagpapasalamat sa Diyos sa napakasaganang ani. And it is also a commemoration of yung pong pagbibigay ng Diyos ng law sa kanila doon po sa Sinai. Ang Sinai po, ito yung kung saan ibinigay po yung 10 Commandments. So tandaan po natin yan. Ito po ay Harvest Festival, Pentecost Harvest Festival, and at the same time, ito po yung pagbibigay ng law, it's commemoration of the giving of the law at Sinai. Sinisimbolo po nito yung covenant. Ano ba yung covenant? Yung law. Ano po? So yung law na yan, it's a covenant between God and man. Ano po? It symbolizes God's covenant to man and God's provision to man. To Israelites specifically. Ano? So, covenant, kasi inaalala nila yung pagbibigay ng Diyos ng law. At ito po ay provision kasi nagpapasalamat sila sa Diyos doon sa masaganang ani na binigay ng Panginoon sa kanila. God chose Pentecost to fulfill what He promised. Ano po? The coming of the Holy Spirit. Ito po ay pinangako ng Diyos o pinrophesy po ni Joel sa Joel chapter 2 verse 28. Ang sabi niya, at saka ito po ay nangyari sa Acts chapter 2:17. Basahin ko na lang po sa Acts 2:17. Sabi niya, "No, this is what was spoken by the prophet Joel in the last days. God said, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, and your old men will dream dreams." So ito po ay
Pangako ng Diyos, ito, pinili ng Diyos ang araw na ito ng Pentecost. Ang katotohanan po, eksakto ngayon, pag-celebrate ng Pentecost. 50 days po, ang tawag nila yun ay Pentecost Sunday ngayon. Ano po? He chose Pentecost to fulfill what He promised. Ano po ba ang pinangako ng Diyos? Na ang banal na Espiritu ay darating. And even Jesus Christ, ito po ay kanyang sinabi, yun po sa John chapter 14, verses 16 to 17, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. This is a divine empowerment. Ano po? Divine empowerment. Nangako ng kapangyarihan. Sabi, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Divine empowerment. It is not just an emotional experience. Salamat sa Panginoon kung maramdaman natin ang presensya ng Panginoon. Yung bang talagang ramdam mo ang banal na Espiritu. Kumikilos, nandyan, alam mo, nandyan siya. At alam mo, siya, ang Diyos ang kumikilos. Salamat po. But this is not just an emotional experience so that we feel good. But this is a supernatural enablement. Ini-enable tayo ng Panginoon. At yan ay supernatural, galing sa Panginoon. Yung mga bagay na hindi natin kaya na maranasan sa buhay, yung mga hindi natin kaya na pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kakayanin natin because of this supernatural enablement ng Panginoon. Yung power po dyan, sa Greek po yan po ay dunamis. Kung saan makuha natin yung dynamic, yung word na dynamic or explosive, yung dynamite, dunamis, power, life-changing power. So, tingnan po natin yung supernatural enablement ng Panginoon. At yung supernatural enablement na yan ay hindi lamang po, yung sabi ko kanina, it's not just for us to feel good, that we felt the presence of God. Salamat sa Panginoon sa mga pagkakataong ganon. Alam natin na nandyan ang Panginoon. Pinanghawakan natin ang pangako ng Diyos. But that is not just for emotional experience, but this power that we receive, kasi ibibigay yan ng Panginoon, it has a purpose. Mayroon pong purpose yan. Not for personal status na masasabi natin, na-experience mo na ba yung baptism ng Holy Spirit? Were you filled with the Holy Spirit? At masasabi natin, yes, that is not just for personal status, but it's for mission. For mission. Ano ba yung mission natin? Yung mission natin ay we win people for Jesus Christ at ituro natin na ang mga tao kay Jesus Christ at sila ay lalapit sa Panginoon at sila ay maliligtas. At kung minsan mahirap po yun, kasi iba-iba yung pananaw natin, at kailangan natin na si Jesus Christ, kailangan natin ng banal na Espiritu, ang kapangyarihang ito, upang tayo po ay humayo, maging matapang. Kasi kung wala po ang empowerment na ito, yung tanggapin natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi tayo magiging masipag sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi tayo magiging matapang. We will not take up the challenge to share Jesus Christ. Yun po ang hinabilin sa atin na gawin po natin. So it is not for personal status. It's for mission. Since the power is received, hindi po yan sa atin. Binibigay yan ng Panginoon. Kasi sabi niya, but you will receive power. Ibig sabihin, binibigay at kailangan lang natin tanggapin. This power is received from the Holy Spirit. It enables spiritual gifts na maranasan natin. Ano ba yung spiritual gift na makikita natin dito kung mag-advance tayo ng konti dito sa Acts chapter 2, yung pamagat po dyan ay the Holy Spirit comes at Pentecost.
makikita natin ng isang gift dyan ay they spoke in tongues. Ano po? It enabled them, to speak in other tongues. Basahin ko po yung verse 5. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. Pag sinabi pong God-fearing, tapos mayroong binanggit naman yung Jews. Of course, these are believers. Doon po sa kanilang pananampalataya, Judaism. When they heard the sound, kasi mayroon pong pangyayari sa verse 1. Basahin ko na po yung verse 1. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Kasi nga po si Jesus, binilinan sila ni Jesus Christ na hintayin po ang Holy Spirit. Verse 2, suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Tongues of fire. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. It's yung pong gifts na yan is the Spirit's enablement. Basta po dito. Verse 5, now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. Tandaan po natin, piyesta ito. Di ba? Doon po sa mga unang pag-aaral natin, maging doon sa Passover, maraming tao sa kanilang pista. Kasi po, sila po ay nakalat. Kasi, dahil po doon sa nung mga nauna, sila po ay nasakop, tapos kinuha ng mga sumakop sa kanila. Yung iba nagstay na sa iba't ibang bansa. Pero kapag mayroong pista, pupunta sila sa Jerusalem. Kasi yun yung spiritual root nila. Kaya pag ganito, pista, Passover, o kaya Pentecost, maraming tao yan. From different countries. When they heard the sound, I'm reading verse 6, a crowd came together in bewilderment because each one heard their own language being spoken. Siyempre po, kapag nagstay sila sa kanilang mga iba't ibang lugar, mayroon na kanya-kanyang ibang mga lengguwahe na nalaman po yan. Utterly amazed, they asked, aren't all these who are speaking Galileans? Mga Galileans po ang mga to. Sina Peter, sina John. Then, how is that each of us hears them in our native language? Parthians, Medes, and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt, and other parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, we hear them declaring the wonders of God in our own language. Gift. The Holy Spirit gave them gifts at saka po yung mga nakarinig. At hindi lamang po speaking in tongues ang gift. Ang gusto lang pong i-drive dito, the Holy Spirit's power. When a person received the power from the Holy Spirit, it enables him to experience the gifts of the Holy Spirit. At hindi lamang gifts, maging yung pong fruit of the Holy Spirit. Tapos, it enables them na tanggapin ang spiritual gifts. It enables them to be bold. Hindi po ba ang mga nandito, dito po sa upper room, ay nandun lang sila, at tandaan 50 days after the Passover, nandun sila sa isang lugar. At sila po ay naghihintay, doon sinabi ni Jesus Christ. But when
the Holy Spirit came and they received power from on high. Ano po? From fear to courage. Makikita natin that from verse 14, Peter addressed the crowd. At wala po yung takot. Amen. Hallelujah. There is a promise of power to every believer. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. Pag nasaan na po natin, na tayo po ay mabaptize, ma-feel, mapuno ng banal na Espiritu. Ano po? Are you living in your own strength upang harapin yung mga problema natin? Are we living in our own strength doon po sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos? We cannot do it. We need the Spirit's power. At yan po ay ibibigay ng Diyos. Natatandaan po ba ninyong sinabi ni Jesus Christ? Ang sabi na doon sa I think it's about prayer, na sabi niya, kung kayo na mga magulang, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more God? Hindi ba niya ibibigay ang lahat ng mga humihiling sa banal na Espiritu? Hindi ba niya ibibigay? The Lord will give the Holy Spirit for those who ask. Are we living in our own strength or the Spirit's power? Mamuhay po tayo under the power of the Holy Spirit. Ang buhay mananampalataya, hindi po natin kakayanin along the way. We need the power of the Holy Spirit. And the Lord gives us this. Ano po? The Holy Spirit ay tutulungan po tayo, sabi, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And the Lord will give that to us. Ano po? Receive lang natin. There's a promise of power. Pangalawa po, fulfillment in the Spirit. Ito po ay fulfillment of what Jesus promised. Fulfillment po ng prayer ni Jesus Christ to the Father. Ang sabi niya sa John 14, verses 16 to 17, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. Ano raw po? I will ask the Father, sabi niya, and He will give you another advocate to help you. Madalas, ano po, sa puso natin, sa buhay natin, nangangailangan tayo ng tulong. Kung minsan, mga tao, ano po, talagang, there are times that the person is desperate, pagkatapos, meron siyang naisip na tao na puntahan, pag pinuntahan, ano po, hindi matutulungan, lalong nagiging desperado. Pero ito po, ang sabi ni Jesus, He will give you, the Father will give you another advocate to help you. Ang banal na Espiritu ay tutulungan po tayo. Whatever the challenge, whatever the problem, God will help us. The Holy Spirit, the Holy Spirit will help us. Siya po ay parati nating kasama. Ano po, ang sabi niya, and be with you forever. Hindi po tayo nag-iisa doon po sa mga challenges natin. Hindi po tayo nag-iisa doon po sa mga kinakaharap natin na they are greater than our ability doon para makapag-cope. Ano po, the Holy Spirit, the advocate will help us and be with us forever. Sinabi po yan ni Jesus. Binanggit ko po kanina yung pagbibigay po ng law
At binigay po yan sa Mount Sinai. God gave His law, external covenant. Ano po? So this, yung law, it represents covenant. Ano po? At Pentecost, God gave His Spirit. At Sinai, the law. At Pentecost, God gave His Spirit, internal transformation. Ano po? Yung law noon, sabi po ni Paul, ang law para ibinigay yung law para makikita ng tao yung kanyang kasalanan. Ano po? It reveals sin, yung law. But the Spirit gives power to overcome sin. By God's help, we will overcome. Ano po? Yung kasalanan. Ang banal na Espiritu, ano po, ay nagtuturo sa atin, nagga-guide sa atin. It convicts us. It empowers us. Ano po? The Spirit breaks barriers. Ano po ba yung mga barrier dito sa Acts chapter 1 and Acts chapter 2? Yung language, iba-iba yung kanilang lengguwahe. Pero ang sabi po ng mga nakakarinig, bakit natin ngayon naririnig ang mga taong ito nagsasalita doon sa sariling wika natin at naintindihan natin? Alam ba nila? Hindi. Galileans ang mga to eh. It breaks the barrier of language. It has broken the barrier of culture, and yun pong it has broken the barrier of fear. Kasi hindi sila makalabas-labas dati. Pero ngayon, they are bold to speak the word of God. Ano po? Ang banal na Espiritu ay dumating at nagdwell sa kanila, binaptize po sila, and the Lord filled their hearts. They filled them. The Holy Spirit filled them with the Holy Spirit. Ano po? Ang experience pong ito, dun po sa Pentecost, it's not a one-time experience. Ang aking pong dalangin ay maranasan natin ang infilling ng Holy Spirit, baptism of Holy Spirit, at isa puso natin na hindi lamang po ito minsanang experience. It's an ongoing experience. Ang empowerment po begins at Pentecost, but continues in the modern church, even in our time. Pag nasain po natin, na maranasan natin ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ano po, hindi po, kanina binanggit natin, hindi po ito para lang maganda ang pakiramdam natin, ano po, kundi tayo po ay lalabas para po sa pagmimisyon. Ibabahagi po natin si Jesus Christ sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kakilala po natin. Ano po? Ulitin ko po, empowerment begins at Pentecost but continues in the church today. Desire the Spirit's infilling and empowerment in our lives. Pag nasain po natin na tayo ay puspusin ng Panginoon at empower niya tayo. Pero hindi po ito para lamang para sa atin na we feel good about it, that we experience God. Dapat isipin natin, pagkatapos ng Pentecost, ano ba? Ano po? Kundi pagkatapos ng Pentecost, tayo po ay hahayo, ibabahagi ang Panginoon. Are we daily surrendered to the Holy Spirit's leading? Sana nakapasakop po tayo sa banal na Espiritu. Number 3 po, harvest of souls
Ang purpose po ng empowerment ng banal na spirito is the harvest of souls. Kung minsan ako po, naisip ko, yung paano mo ma-interpret ang eternity? Paano mo yan, hindi mo kayang, kumbaga, i-grasp ng iyong kaisipan. Basta alam natin eternity, pero walang hanggan. Ngayon, kung ang isang tao pala ay kapag na-create na siya, he is or she is an eternal being. At pagkatapos, ang kanyang magiging kalagayan ay, halimbawa po, eternally condemned siya. Dito po sa atin, dito sa mundo, hindi magandang pakiramdam mo, nahirapan ka, hindi ka komportable. But you are looking forward doon sa, may sakit ka, gagaling ka. You are looking forward to that. Pag uminom tayo ng gamot, maaaring magiging ang pakiramdam mo ay gagaan. Pero dito po sa pag pinag-uusapan, eternally condemned, paano? Walang. Tayo po ang gagamitin ng Diyos upang maabot ang mga tao so that they will be saved. Ang una pong spiritual harvest, the first fruits of spiritual harvest, sa Acts chapter 2, ay makikita natin nung mangaral po si Apostol Pedro ay ang naligtas ay 3,000. Many were saved. In one preaching alone. 3,000 lumapit sa Panginoon. At naligtas. Praise God. The first fruits of spiritual harvest, 3,000 saved at Pentecost. It is a contrast and a reversal po doon sa Exodus 32 verse 28 where 3,000 died after they have broken the law. Nung sumambo po sila sa doon sa golden calf, maalala po niyo yun, doon po sa Exodus 32 verse 28. Si Moses ay 40 days po doon sa 40 days doon sa Sinai, nung bumaba po siya, yung mga tao ay kinalimutan nila ang Diyos. Nagsasaya, sumasamba sila sa golden calf. At alam po ninyo, 3,000 died after they have broken the law. Pero dito po, sa Acts chapter 2, it's a reversal ng Exodus 32 verse 28. 3,000 were saved at Pentecost. Hallelujah. Pinapakita po nito that Pentecost becomes the launch of the church global mission. At tayo po ay bahagi niyan. Pentecost. Ang sabi po natin kanina ay ito yung harvest. Pagpapasalamat sa Diyos doon po sa harvest. At ito ang pinili ng Diyos upang magsimula yung harvest. Si Jesus, ang sabi po niya, the harvest is plentiful, but the workers are few. Paano mauubos? Paano yung napakarami pong harvest na yan po ay ma-harvest kung wala pong workers o kung kukunti yung workers? The Lord has a solution. Ano po yung solution? Sinabi ni Jesus yun eh. Ang sabi niya, pray.
to the Lord of the harvest that He may send workers. We need to pray. Pray for the Lord of the harvest that He may send workers. At kung tayo po ay sinisend ng Panginoon to be a worker dun sa harvest field, huwag tayong magsasabi ng no. At tayo pong lahat ay mayroong bahagi dito po sa harvest na ito. Pentecost, harvest of souls. It starts at home. It starts at home. Ang sabi po, you will be my witnesses. Saan po? In Jerusalem. Jerusalem, it speaks of yung malapit sa kanila, yung inner, Jerusalem. Sabi, dyan ka muna sa Jerusalem. Tapos, ano po yung susunod? In Judea. Mga karatig na mga lugar. Samaria. Ang Samaria po, tandaan niyo si Jesus po, doon sa John chapter 4, Samaritan po yung babae doon. So, magkaiba na ng kultura. No? So, from Jerusalem, napares kayo ng kultura, mga malapit sa iyo. Judea, mga kalapit na lugar, mas malaki. Tapos, Samaria, hindi mo kakultura. O kung minsan, meron pang conflict doon sa inyong mga kinalakihan. But you need to share. Kasi sabi niya, you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. It starts at home, but must not stay there. Kailangan po tayong lumabas. Paano natin maaabot yung 10,000 churches if we will not go out? If we will not go and make disciples? Tayo po dito, komportable. Ano po? Pero hindi kailangan na parati lamang tayong nandirito. There's a great challenge outside to win people for Jesus Christ. It starts at home, but must not stay there. It has to expand. Ano po? Salamat sa sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hayaan po natin na sa ating pagbabahagi, ang Diyos ang mag-convict sa bawat puso. Kaya ng Panginoon. Basta tayo po ay willing na magbahagi ng pagliligtas at ng pag-ibig ni Jesus. It has to expand. And Spirit-led witness breaks cultural, social, and national barriers. Ang salita po ng Diyos, kapag naipangaral po, the gospel was preached dito, and diverse people were saved. Iba't iba ang mga naligtas po dito. Pero ang mahalaga ay may pangaral ang salita ng Diyos. Merong mga ngaral, merong magsasabi. Alam po ninyo, tayo ang gagamitin ng Diyos. Ang aking pong panalangin ay maging maalab sa puso po natin. Ang tawag ng Diyos, yung kanyang Great Commission para sa atin, that we go. Hindi po niya sinabing stay. You stay in the church. Ang sabi niya, go. Go, make disciples. Let us preach the gospel. Let us preach the gospel not only with our words, but let us preach the gospel with our lives. People look at us. Tinitingnan po nila yung buhay po natin. At ito po ang nakikita nila na patutuo po natin sa kanila. The gospel was preached and diverse people were saved and they have received the Holy Spirit. The Spirit is for all people.
I will pour out my Spirit on all people. Sabi po ng Joel 2:28. And kinote po yan sa Acts chapter 2, verse 17. In the last days, God says, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my Spirit in those days, and they will prophesy. I will show wonders in the heavens above and signs on the earth below, blood and fire and billows of smoke. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and glorious day of the Lord. And anyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ang Pentecost po calls us not just to receive the Holy Spirit. Praise God. Ano po? Ang sabi po kasi dun sa Acts 1:8, and you will receive power when the Holy Spirit comes on you. But Pentecost calls us not just to receive the Holy Spirit. Praise God, ibibigay yan Panginoon sa atin. Pagkatapos po ano? Sabi natin kanina, the purpose is for us to go out in the Spirit's power to win people for Jesus Christ, not for ourselves, not for the church, not for the denomination, but for Jesus Christ. Ano po? And we be part of gathering the harvest. At yun pong harvest. O talang ma-harvest. Ela tabi isa deng workers. Let us pray to the Lord of the harvest that He may send workers. At tayo rin po yun. Tayo rin ang mga workers. Ano po? It calls us not just to receive the Holy Spirit. Kailangan po yun. We receive. Kasi sabi dyan receive the power when the Holy Spirit comes. But it doesn't end there. Sabi niya, you will be my witnesses. Let us be a witness for Jesus Christ. And maging kasali po tayo in gathering up the harvest. Ang mensahe pong pamagat niya ay living the Pentecost. Ipinapamuhay ang Pentecost. Ano po? Pentecost wasn't a one-time event. It's the pattern for Spirit-filled living. Ang mission po, it requires power. We cannot do it on our own. Tayo po ay umaasa lamang sa biyaya ng Diyos. From beginning to end. It's all by the grace of God. Kahit po yung mga personal buhay natin o kaya sa ministry. Lalong-lalo na sa paggawa po ng ministry, ng paglilingkod sa Panginoon. It requires God's power. We cannot do it on our own. We need to receive the Holy Spirit. And after receiving, we must rely on, and respond to the Holy Spirit. Patuloy po nating isik ang infilling ng Holy Spirit sa atin. Ano po? We need this in our personal lives, in our service to God, in our challenges, in our problems, whatever na kinakaharap po natin, we seek the Holy Spirit and ask, Lord, fill me, and use my life. Use my life para maabot yung mga tao. Ano po, na tayo po sabihin natin, Lord, kagaya po nga, sinabi ni Isaiah, Lord, here I am. Send me.
Hayaan po natin ang buhay natin ay gamitin ng Panginoon. Ilagay natin ang ating buhay sa kamay ng makapangyarihang Diyos. At hayaan natin na i-mold po niya tayo. We pray, let us pray for boldness upang ibahagi natin. Paglabas natin dito, hindi tayo nahihiya na tayo po ay mananampalataya, na tayo po ay tagasunod ni Kristo. We pray for boldness so that we can witness for Jesus Christ. Let us commit ourselves na gamitin ng Panginoon. Let us commit ourselves na mag-umpis tayo sa ating mga Jerusalem, sa ating mga mahal sa buhay, mga malalapit sa atin, to share Jesus Christ with boldness, with love. Ano po? And commit to be used by God, not only in our Jerusalem, but even beyond, in Judea, Samaria, and to the outermost part of the earth. Amen. Let's all stand po. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karektan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig ng hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. O Diyos, narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. O, hinahanap-hanap namin, karektan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, sa himig at sa himig ng hain, tanging dalangin. O Diyos, kami katagpuin. Amen. O, iparanas mo, Katagpuin mo, iparanas mo sa Diyos, amin ang iyong mga anak. Puspusin mo kapangyarihan. ng iyong banal na Espiritu. Ipamalas mo sa amin Hallelujah. ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba kalangitan. Oh, dakila ang iyong ngala. Oh, iparanas mo sa Power from on high. kapangyarihan. Oh, ipamalas mo iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan, at sa aming
Ipalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Pinupuri ka namin, O Diyos. Ipalas mo sa hatian hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. O Diyos, dakila ang iyong. Dakila ang iyong ngalan. Dinanasa namin, O Diyos, ang pagpuspos ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Inihiling namin, O Diyos, ang iyong pagkilos. Hallelujah. Hallelujah. We continue to seek your face, O God. Hallelujah. Puspusin mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Iparanas, O Diyos, ang iyong pagpuspos, ang iyong baptism. Maranasan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Hallelujah. Empower us. Enable us, Lord God. At Panginoon, kami po ay pumunta sa kalagayan na pagmimisyon. That we go and make disciples of all nations. Na kami ay mamuhay, Panginoon, not our own strength, but in the Spirit's power. Maniwala kami, Panginoon, doon sa iyong pangako, Diyos, na ito ay binibigay mo po sa amin. Binibigay mo, Diyos, at kailangan naming tanggapin ang kapangyarihan na nanggagaling sa banal na Espiritu. Empower us, O God. Empower our lives and fill us again with your Spirit. Ura bahara kashandare. So that our lives, O God, may be used in the harvest of souls, beginning with our own Jerusalem, our families, those who are close to us. Use our lives so that they may be won for Jesus Christ. At Panginoon, kami ay hahayo. Kami, Panginoon, ay isa doon po sa mga katugunan ng Diyos na mag-send po ng workers into His harvest field. Salamat po. Pangunahan mo kami, Diyos. Tanggapin namin ang banal na Espiritu, ang empowerment niya, so that we can go out in the Spirit's power and we can be part in gathering of the harvest of souls. Salamat po. Palakasin mo po kami, Panginoon. Hindi po namin kakayanin. Hindi namin kaya. We need the Holy Spirit. Infill us. Empower us. Baptize this church, Lord. Baptize everyone with your Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, move in our midst. Ura bahara kashandare.
Touch everyone's heart. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for your presence. We honor you, Lord. We thank you. Thank you for your sweet presence. Thank you for touching our hearts. And Lord, salamat po. And we continue to surrender our lives. Gawin mo, Panginoon, kung ano ang gusto mo po para sa aming mga buhay. May you be glorified. We surrender everything to you. We surrender our lives. Your will be done. Your will be done. Hallelujah. Panginoon, ang inyong pong mga anak na naririto, pagpalain mo po sila maranasan ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pagkikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po. God bless everyone.